day in Hanoi. Yung mga things that you can do, mga attractions na pwede nyo puntahan in one day. Lakas na ka-final destination. Miss Universe lang. Ay! Ang hairline natin. Hello guys, it's me again. So this will be our part 2, yung continuation ng ating vlog about yung mga things that you can do here sa Hanoi for one day. And ngayon guys, di ba kumuha tayo ng hop on hop off? Pupunta tayo ngayon sa Hanoi Opera House at doon tayo mag-i-start at doon tayo sasakay ng hop on hop off bus city tour. And alam nyo ba guys, nung check ko sa di ba sabi ko pupunta tayo ng train market or train street, napakalapit lang pala dito. Pwedeng lakarin kasi di ba may Hanoi train station na dito. So ganoon, ito na yung ating mag-grab tayo hanggang Hanoi Opera House. Hello. And ang pinili nating time for the city bus tour ay 1:15 PM and currently it is 12:54 PM na. And sobrang lapit lang pala dito, dire-diretso lang. Di ba sabi ko sumakit yung tiyan ko? Ayun, okay na. Uminom lang tayo ng tubig. Sana yung double decker merong like open talaga yung buong second floor niya kasi may mga nakikita akong merong covered. So we'll see. Tapos nasa atin naman na yung ticket natin. So, yun na, hindi siya half on half off. Pero may options kayong kumuha ng 4 hours, whole day, or yung panggabi nila na 1 round, which is para mag-start ng 7:30 PM. Alright, so malapit na tayo. See you guys sa Hanoi Opera House. A few inches later. Alright guys, so kakababala natin dito sa Hanoi Opera House. Itong nasa likod natin. Tapos ito yung paligid natin. And then, nandito na yung hop on, hop off city bus tour. Lapit lang. Pakita ko yung pinaka-picture ha. So ito yung unang stop nyo guys for the city bus tour. Ayan. Hanoi Opera House. And this is it. Charan! At pakita ko sa inyo yung paligid. Guys, mga branded shops Prada lang. Prada lang yung nakita ko. Okay, so hanapin natin yung booth nito. And in fairness, open naman yung sa taas. Ayan ano kayong tawag dito? Sige, doon naman tayo. Hanapin muna natin. Baka maunahan tayo sa pwesto. Where's the 115? 115? Yeah, over there. Thank you. The bus be hard. Yeah, thank you. Excuse me, where's the 115? 150? Yeah. Here? Okay. Thank you. Yeah. Ay, ang dami ng tao. Huh? Yan. O, diba? Sakto. Ayan, sakto guys. Nag-iisa na lang tayo. And alis na ng 1:15. Pero currently it's 1:05 na. So, una dito ang Opera House. Second yung Frog Garden. Lalagay ko na lang per attraction na makikita natin yung pangalan. Tapos, ang alam ko meron dapat tong headset. Mamaya siguro ibibigay. Actually, okay itong pwesto natin kasi wala ditong nakaupo. Para pwede nating videohan ng ganyan. O, diba? Meron din naman sa baba. Pero syempre, mas maganda dito sa taas. Ayun. Dinaanan natin. Puno na ba dun? Oh, puno na. Ayan siya guys. Walang makakapigil sa atin, tatayo ako. Opera House. Tapos ito yung paligid niya. Ooh. Ayan. Pwede rin pala kumuha ng dito, ng ticket. Ayun may booth. Ayun. Malaki pala siya. Ayan malawak. Yun lang. Okay na to. Tatahimik naman ang mga tao dito. Charot lang. Tayo lang kasi extrovert, diba? Alright guys, so 5 minutes na lang before we start. And ang sabi pala, this whole ride or tour will last for an hour. And then, aside from getting your ticket, parang walk-in dito or doon sa may Juan Kim Lake, pwede rin kayong kumuha sa Klook. You can use my promo code Park Paragas Klook for instant discount up to 5 times use per account. Okay?
kuha na kayo. So ito yung mga sinasabi ko pala sa inyo na yellow building. Ayan, katulad nito, French inspired. Maganda sana sa likod, dito sa pinakalikod kasi ano, pwedeng tumayo. Actually may mga nakita ko nakatayo eh. Siguro kung nasa gilid tayo, pwede tayong tumayo. Pero kasi meron mga tao sa likod natin. Ang tatahimik naman nila. Tayo lang yung maingay, no? Tahimik na mga tao dito. Pero dito dapat ano guys, audio guide dito, mga ganito. Dapat may bibigay sa inyo ano eh, headset para pwede kinyong pakinggan. So every attraction may history. So ito yung covered na sinasabi ko. Ayan. Ayun no, meron silang headset. Tapos itong sa atin, full na ano, open, pati itong kabilang bus. Pang ano ata to, 115, tapos ito pang 145 or 215. Yan, ma-under na tayo. Broom broom. Ayan na. Ngayon lang nagbibigay si ate. Guys, hindi ko syempre masasabi sa inyo like full details ha. Syempre mabilis yung drive nito. Hindi man to yatay. Hindi ko lang sure kung hihinto to for attraction para lang bigyan ng, parang alam mo yun, magdi-discuss. Ayan si ate na may mga headset. Pwede nyo iuwi yan. Wala, nagpaket pa si ate, wala na. Wala na. Ay, parang mas gusto kong tumayo na lang. Saan yung headset natin? Excited. Ay, pwedeng tumayo. Ay. Ko lang kung ano to. Here. Here. And you here. Ah, okay. Thank you. Dito tayo sa ilalim ng upuan. Ni headset. Pwede nyo iuwi to. Ikakwento ko yung mga pwedeng ikwento ha. Pag hindi ko nag-gets, balak kayo. Pag hindi nyo nag-gets, try nyo na lang. Kasi iba pa rin yung, kunyari parang pinapakita ko sa inyo. Pero iba pa rin yung experience pag nandito kayo. Ang daldal mo lang. Wait lang. Right, left, right, left. O, diba? Let's go. Ay, pinahirapan talaga ako na sa ilalim ng upuan. Alright. We are connected. Background music lang. Pero maganda yung music. Parang ano, paano ko ba explain? Alam mo yung masarap yung music na to, sarap maka-chill, malungkot, tapos malamig, di ba? Mahangin. Parang ang ganda lang, tapos bigla kang iyak. Charot. Grabe itong ano, nasa tabi ko, nasa kabilang upuan. Sobrang kinis. Grabe. Parang walang ka-force. Yung street na daw to is famous sa mga electronics store. Tapos ipinangalan siya sa dalawang parang soldier noong mga unang panahon. Yun yung pagkakaintindi ko ha. Ang bilis kasi magsalita. Ganon. So karamihan pala ng mga street dito guys is pinangalan sa mga magigiting nilang bayani. Not actually really na bayani. Basta yung mga nakipaglaban ng mga unang panahon. Parang sa atin lang, di ba? Yung meron nga LRT station, merong mga street din sa atin na pinapangalan sa mga pangalan ng bayani. Para syempre paggunita na lang din. Paying respect na rin sa nagawa nila. O diba? Nakakatuwa. Si Kuya pinapakinggan ko, dire-diretso magsalita. Hindi ako makapag-explain. Hanoi is the center of education in Vietnam. Ay, alam nyo ba, share ko na lang din na karamihan pala sa mga taga Hanoi or taga Vietnam is walang religion. Mas pinili nilang walang religion. Kaya siguro konti lang yung makikita nyo mga temples, kahit mga Catholic church dito. So in fairness na marami kang matututunan. O nga no, guys, this is a must try kahit hindi pa tayo tapos. Pero itong mga katabi ko hindi nakikinig. Pili ko napilitan lang ng parents niya. Okay. So yun, sa mga ano pala, hapon-hapon pala to, no? Kapag gusto nyo huminto dito. Tapos hintay na lang kayo ng susunod na bus. 30 minutes.
ba? Lumipat tayo. Wait lang. Mga hop on, hop off pala to. Ngayon guys, pwede kayong lumipat ng upuan. Since wala nang mga tao. Wala namang sinabing bawal tumayo. Kaya ayan, nakatayo tayo. Walang sinabing bawal tumayo Eh, may mga sumasakay pa. Look, oh. Tara yung Highlands Coffee dito. Para siyang Burnham Park kasi may mga swan. Pwede kayo mag-paddle. Ang hirap. Ang hirap pag-explain. Ang hirap pag-explain ng history. Basta guys, it is a must try. Try nyo na lang para at least mapakinggan nyo rin yung history ng mga places na pinagdadaanan natin. Miss Universe lang. Ay! Ang hairline natin. Guys, so Japanese Wagyu barbecue. Parang gusto ko magpababa dito. Mag-u-turn nata tayo. In fairness, so nagugustuhan ko dito, malamig, mahangin. Alam niyo ba, first time ko mag double decker bus kahit saang bansa na pinupuntahan natin. Gusto ko sana mag-try sa Lantau Island, sa Hong Kong, sa Macau, pero never ko nagawa. Masaya pala. Lalo na kung wala masyadong tao. Eh, nag-u-turn na tayo. Tapos mas okay siguro pag gabi kasi makikita yung mga lights talaga ng mga buildings. Hindi ko na alam kung nasan tayo. May nadaanan tayong train street kanina. Ay nako, mamaya. Okay, time check guys, it's 1:44 PM. And based dun sa binigay sa atin ni ate na mabait na taga Hanoi's 1990s coffee, merong 3:30 PM. Pwede naman tumayo kasi may mga nakikita rin ako nakatayo. Pero make sure na nakahawak kayo na maigi. Ayan, pabalik na tayo. May KFC guys, may Chatham U. Ayan Pan Pacific Hanoi. Ang laki. Hanoi Lakeview. May pagoda na dito. Yung audio natin mas nauuna kaysa dun sa kaysa sa bus. So meron ditong attraction, pwede kayong bumaba dito. Ayan may bridge ulit, tapos parang temple siguro. Ayan, and then ito yung pagoda na sinasabi, nandito sa kanan natin. Ito Chan Kwak Pagoda. Tama ba yung pronunciation ko? Ayan yung pagkakarinig ko. Ito, ayun, Tran Kwak Pagoda. Ayan ang daming bus. Not sure lang kung may bayad yung dyan. May bayad yung entrance. Hindi masyadong kita. Ayun. Ayan And syempre isa to sa mga hop on hop off stop. Westlake guys Grabe. Ang lawak. Ang napansin ko guys, ang daming Highlands Coffee dito. Dito kayo nag-start ang Highlands Coffee. Ang ganda Chan Kwak Pagoda stop. Ang layo naman. Ito yung masasabi ko sa inyo guys, yellow building with green doors and windows, built during French colonial. Babeng Square. Dito dineclare ang independence. Ho Chi Minh Mausoleum guys.
International Convention Center. Ito guys, may parang attraction dito. Ito yung Ho Chi Minh. Umikot lang tayo. Haba ng pila. Convention Center din. Ito yung gilid pala. Restaurant. Ang alam ko guys, dadaan din to sa St. Joseph Cathedral. Yan mga sumakay yata. Parang pili ko mas okay sa gabi guys, kasi makikita nyo nga mga building, mga lights, city lights. Kung gusto nyo gabi guys, one round from 5:30 PM. Okay, nandito pala yung Ho Chi Minh Mausoleum stop. Actually pwede yung feeling ko based dun guys sa itinerary nitong na to, nitong hop on hop off bus, kaya siyang libutin, lalo na kung may motor kayo o kaya mag grab kayo, grab lang ng grab car, grab bike, para mas mabilis, marami na ulit sumasakay. Tapos sa total 13 attractions, pero since sarado yung One Kiem Lake, meron kasing dalawang attraction doon, pili ko yung temple, kaya may i-skip natin yon. So bali parang 11 attractions na lang yung madadaanan natin. So diba, actually okay na yun kahit hindi kayo bumaba, pero kung gusto nyo talagang mag picture pwede kayong bumaba. Ipiliin nyo yung yung hop on hop off, either 4 hours or kung gusto nyo buong araw, pwede, para hindi kayo nagmamadali. Pero ako okay na yun kasi guys, hindi ako mahilig mag picture more on video talaga ako since nag-start na tayo mag vlog. Ang gwapo naman ito. Dadaanan tayo parang street. Ay, hindi pala. Hindi pala dadaan doon. Akala ko lang. Next stop guys, Temple of Literature. Ayan, isa sa mga dapat yung pinupuntahan dito yung Temple of Literature. Maganda siya guys. Nakita ko lang. Nakita ko lang. Siya suggest pero hindi pa pala na-experience to. Nakita ko lang meron siyang like maganda sa loob. Where is it? Ayan na, medyo traffic na sa harap. In fairness sa panahon, kahit makulimlim, okay na to, basta wag lang umulan, like kahit umambon. Again guys, first time ko to kaya pagbigyan nyo na ako, ini-enjoy ko. First time ko mag double decker bus or city tour. Ito, meron na naman dito ng attraction. Ito yata yung Temple of Literature guys. Ayan, dadaanan pala natin kasi may stop din dito. Yan, Temple of Literature nga. A must-visit site when you're here in Hanoi. May makikita kayo mga historical relics. Ang daming tao. Oh, okay. It became one of the advanced universities in Vietnam. Kaya pala parang meron ako nakitang nakatoga. Graduation siguro. Malawak siya Recognized as UNESCO as World Heritage and truly a tangible manifestation. Ang bilis kasi magsalita. One of the most prominent attraction in Vietnam, attracting a large of Vietnamese and foreign visitors. Ginagaya ko lang, minamak ko lang yung pinapakinggan ko. Ayan, okay. So syempre, yung paligid nyo guys, maraming bilihan pa rin ng food. Ito, Temple of Literature stop. Ganda Parang feeling ko kung sa atin to, napakamahal na mga properties dito kasi katapat nyo na yung mismong attraction. So guys, we're heading na to the St. Joseph Cathedral. Tinanggal ko na yung headset. Medyo maambo na rin. Ayan na to. Church. Ayan siya guys. Ayan, galing naman na tayo dito. Starbucks dito. Asia Tower, Starbucks.
Dito guys, dito kayo dadaan kung gusto niyo pumunta ng 1KM Lake. Maglalakad. Traffic dito sa kabilang side. Umambon na. Ayan, meron din pala dito. Kabilang dulo ng 1KM Lake. Ayan, pwede tayong bumaba dito. 2:22 na guys. Parang gusto ko ulit mag sausage. Sausage na naman. Ano tong building na to? Ganda oh. What is this? Ang ginagawa pa lang parang hotel. Taas? Oh yun, pwede na bumaba dito. So pabalik na rin pala tayo guys sa Hanoi Opera House. Ano pa lang naman 2:30. Tapos yung train na dadaan sa train straight as 3:30 pa. Gusto ko mag sausage. Ay, nandito pala sa yung pinakamalaking Uniqlo. Oh, baba na kaya tayo. Tapos mag-grab na lang tayo going to the train straight. Wait. Kumandar na ulit. Nakikita ko dito kasi hinahanap ko yan. Sabi ko, konti lang yung dadaling kong damit. Kasi may Uniqlo nga pala dito na malaki. Pakita ko ulit sa inyo. Ang gwapo nito oh. De! Ayan. Ito. 3 floors pala siya. Uniqlo. Halos damit, lahat ng damit ko guys Uniqlo. So saan na tayo papunta? Sige, doon na lang tayo balik. Tapos mag-grab tayo from there sa Opera House going to the train street. Basta guys, try nyo, lalo na kung first time nyo. Kung gusto nyo, try nyo muna mag 1 round. Nasa 150,000 lang naman. And then saka kayo mag half on half off para pwede kayong bumaba dun sa mga attractions na dinaanan ninyo, para makapag-decide kayo kung ano yung gusto nyong babaan para magpa-picture, or kung skip nyo na lang yung picture taking, ganyan. So sige guys, mukhang wala na tayong attraction na dadaanan. Parang last na talaga yung itong 1KM Lake. And then see you guys sa Opera House. So we're here guys. And kung kailan hindi natin dala yung yung payong natin. Umaambon. Ano lang naman, drizzles lang naman. Yeah, thank you. I'm done. Hanap lang tayo ng parang waiting shed na may pwede tayo tumambay. Ay, ihi na naman ako. Ado tayo. Tawid tayo. Ay! Kuya oh. Pwede bang private? Charot lang. Maharot na naman Doon tayo tawid. Hindi natin sinusundan si kuya ha. Sabi ko nag-aabang ako ng naghihintay ako ng ay hindi, naghahanap tayo ng waiting shed. Dito. Maraming puno. So dito muna tayo. Gwapo naman ni kuya. Pareho pala kami napupuntahan. Dito muna tayo. Ayan. Oy, garden pala to oh. Parang mini park. Pwede kayo tumambay dito. Wala lang, na-share ko lang. Since nandito naman tayo. Alam nyo, hindi pa natin natatry dito yung bus. Mag-bus, public bus. Kaso syempre hindi ko alam yan. So kaya more on Grab tayo kasi first time natin dito, diba? Ayoko namang maligaw. Dito tayo sa malalaking puno. Ay, ayun, may Laika. May Laika coffee shop ulit. Tapos dito muna tayo sa malaking punong to. Dito. Kasi umambon pa rin. Ang dulas naman ito. Kahit naka-rubber shoes na tayo. Ang dulas ng daan. Ayan, so we're here. Ito pala may waiting shed oh. Basta pata to, or I'm not sure kung ano to. Ano to? Ayan, may waiting shed nga. So diba? Ay, ang dumi naman. Ginawang yosihan. Alright, dito muna tayo. Alright guys, so yung overall review natin sa one round ng Hanoi City Tour Bus, okay siya. First time ko, diba? Malamig. Tapos pag talaga nakikinig kayo, ang sarap parang pag-aralan or magkaroon ng idea or magkaroon ng knowledge about the history ng mga attractions na pinupuntahan dito. And syempre magdedepende pa rin yun guys kung
mahilig kayo mag-picture-picture, pwede kayong bumaba for attractions. Pero sabi ko nga sa inyo, more on video lang ako, okay na yun sa akin. Bibigyan ko lang ng mga short description ng mga pinuntahan natin, sa mga attractions, okay? So, syempre part pa rin yun ng things to do in Hanoi in one day. Ayun, in one day. Magpatila muna tayo na, no? Buhos ng ulan, aking mundo'y lunuring tuluyan. Char! Sige. From here naman guys, kasi nagugutom na ako. Hindi pa tayo nagla-lunch. Ang breakfast natin is yung ano, 'di ba? Yung scrambled egg with bacon and crepe dun sa may St. Joseph Cathedral. And currently guys, it is 2:36 PM na. Wala ako masyadong kainan na nakikita dito, kundi yung coffee shop na to na Laika. Then the rest is more on buildings na. Mga travel agency, bangko. Ito may Cantonese kitchen, restaurant. Wala na. Tapos branded shop, Prada doon. Sa tapat ng Opera House. Oo nga, no? Okay. Sana pala, bumaba tayo kanina sa Hoan Kiem Lake para nakapag-sausage tayo kahit paano. Tapos from there, magagrab na lang tayo sana going to Train Street. So, syempre part pa rin yun ng ating one day, whole day tour dito sa Hanoi. So, ngayon, sige, ganito na lang. May 1 hour pa naman tayo. Piling ko mga 10 minutes going to the Train Street. Sabi ko nga sa inyo guys, diba? Sobrang lapit na lang siya sa accommodation natin. Ang iniisip ko, punta muna tayo ng Train Street, tapos hintayin natin hanggang dumaan yung train ng 3:30. So guys, bali ganito, yung schedule. Ibibigay ko dito yung number sa WhatsApp nung kausap ko, si Miss Lily. Siya yung kinausap ko. Kinuha ko kasi yung WhatsApp number na nakalagay dun sa schedule na makikita nyo pag pumunta kayo sa Train Street. Pero doon naman kasi kami bumili ng kape sa ating old quarter food tour. Tapos ang mga schedule guys nung daan ng train is 10:10 AM, 11:30 AM, which is yun yung nasaksihan natin. Tapos next to that is 3:30 PM. And parang isa lang siya sa hapon. Then next na is 7:12 PM. Sunod-sunod na 7:12, 7:20, 7:45, 8:55, 9:20 and 9:50. And sabi niya dito, it runs every day at the same time. So ibig sabihin yun yung everyday na schedule. Papascroll ko dito, but ilalagay ko rin yung number niya. Mag-pretend na lang kayo guys na na doon kayo galing. Tapos kunin nyo lang yung schedule. Pero pag pumunta kayo, kumain pa rin kayo doon, ha. I mean, bumili pa rin kayo ng kape kasi syempre nakakuha kayo ng ideas, nakakuha kayo ng schedule. Ano na lang yon, pay respect na lang din, di ba? Parang balikan nyo na lang, bili kayo ng kape, tapos ayan. Ay, sana pala bumaba tayo ng Hoan Kiem Lake para mag-sausage. Wala bang ibang sausage dito? Ay, may buncha ako nakikita. Oh my God, ayun! Nabasa ko katabi ng Laika. Ali kasi. Yes, may makakainan na tayo. Actually guys, nagkikrave ako ng buncha kagabi. Tapos pag-check ko, kasi nag-i-edit ako, and pag-check ko, alas 8:30 na. Hanggang 9 PM lang yon. Bobo ni Kuyo. Kaya hindi na ako tumuloy, wala nang choice. Kundi talagang tiniis ko yung gutom natin guys. Hindi ako to. Hindi ako to. Tiniis natin yung gutom natin kagabi. Nalipasan tayo ng dinner guys. Oh my God. Ang arte. Ayan. So ito, I'm looking for buncha actually. Buncha is grilled pork with soup. Basta ganun. Sobrang sarap. Ayan siya. O ito, Laika Cafe. Buncha yung tabi niya. Maliit lang ayan, no? Pumunta tayo doon. So guys, itong buncha na to, High Q buncha. Chinek ko siya sa Google Map. Akalain nyo, 4.9 star to sa Google. O diba, sakto. If ever, at least may natuklasan tayo na kainan dito guys sa tabi ng Laika Cafe. So if ever, after nyong mag hop on hop off or mag one round, may pwede kayo itry na buncha dito. Try natin, it is a must try. Ako na nagsasabi sa inyo kasi na-try ko na siya malapit sa atin. And actually yung malapit niya sa atin parang nasa 4.7 lang yon Google rating. Pero dito 4.9. Let's go ha. Pero hindi tayo magkakape dito sa Laika. Doon tayo sa Train Street para at least ubos lang tayo ng oras dito. Ito yung Laika. Yan. Parang gusto kong maki-CR lang. Ito yung buncha. Ayan. This one. Hello. How much? Buncha. 55. I'll get one. Big is small. The big one. Yeah. And then You are with me? spring rolls. Oh yeah. I'll get one spring rolls. Yeah. Green. And do you have calamansi?
Oh, no. No, Yeah. just iced tea. I see. Okay, Excuse me. Same. One big. one big, one spring yeah, rolls, and one iced tea. Yes, perfect. Outside. Okay. Alright, so let's eat Vietnamese style. Naiigi na ako, wait lang. Pwede ba makisir lang dito sa sa Laika? Namiss ko actually yung lasa kasi ng buncha. There. Excuse me, please. Thank you. Thank you. Alright, so ito na siya guys. May spring roll tayo dito for 10,000 lang. 2 piraso. Tapos ito yung buncha. The large na to. ICT. Alright, thank you. So 55,000 and then ito libre na to. Tapos merong rice noodles dito. And then mga gulay. So alam niyo na may pagkain yan, i-dip niyo to dito. Tapos pati gulay samahan nyo. And then last time hindi tayo gumamit ng condiments. Pero parang gusto ko mas maanghang siya. And sorry naman sa tiyan ko. Wait lang ah. Sarap. Sarap siya pag mainit na mainit. Like extra hot. Lagyan natin ng sili. Tapos paminta. Pamintang durog. Tapos i-dip na natin. Satisfied. Cravings unlocked. Pili lang ako ng gulay. Lettuce lang yung gusto ko. Pero kasi mapait na gulay sila. Lettuce. Tapos I've learned guys na may mga culture pala or sa ibang bansa na may ibig sabihin kapag kapag soup yung kinakain nyo o kaya basta kumakain kayo sa ganito bowl tapos inaangat nyo habang kumakain, unpolite pala yun sa iba. Pero kasi sa Japan, di ba, at saka sa ibang lugar, ang pagkain ng soup talaga is hinahawakan para hindi ka nga madumihan. Hindi ko lang alam dito sa Vietnam, parang okay lang din sa kanila yun. Tapos kapag sa Japan naman, kapag kumain kayo ng soup or uminom kayo ng soup, yung sound ng paghigop nyo ng sabaw, kapag malakas, ibig sabihin nagugustuhan nyo. Masarap, ganon. Sarap nung nilagyan ko ng sili. Ito guys, yung spring roll. Traditional spring roll yung tawag. Akalain nyo, 10,000, parang nasa, kano ba yun ulit? 20 pesos? Parang mas masarap siya kung may sauce. Wow. Sarap. Tapos hindi nyo naman kailangan ubusin guys. Lalo na yung gulay at saka yung yung rice noodles. Iced tea. Yung iced tea nila, tsaka na nilagyan ng ice. Literal na ice. Literal na iced tea. Hindi yung iced tea sa atin na Lipton. Hindi. I mean yung Nestea. Natawa naman ako. Oo nga pala. Nag-expect kasi ako na parang iced tea sa atin. Dito is literal na tsaa na nilagyan ng ice. Okay na rin. Ubus natin yung rice noodles. Gutom ako. Tapos ang sarap pa nito. Hindi ko na-expect na meron dito. Okay, 258 na guys. So diba, mga tayo alis dito. Mga 310. Tapos, dito sa Vietnam, mahilig sila chopstick. Madalang sila mag spoon and fork. Ayan o. Masarap guys. Ayan siya. Tapos para sakto, magkakape tayo doon sa Train Street. Thank you Lord. Sarap mo po. One iced tea. 70, okay. Do you have toilet? Okay. Okay. So we're done. Ito yung Laika ulit to.
God, sabaw lang yun at saka noodles pero busog sarap. Alright guys, so naghihintay na lang tayo ng Grab natin. And may tuturo pala ako sa inyo. If ever gusto nyo mag-Grab, going from one place to another, huwag kayong mag-rely sa location na ibibigay ni Grab. Kundi i-type nyo yung kung ano yung pinakamalapit na building or location or tapat ng location ninyo. Like kunwari, katulad nito, itong park na to yung pinin ko kanina, pero mas okay pala kung ipipin ko yung mismo pangalan ng nasa tapat kong store or restaurant. Ganun yung ginawa natin. Katulad nito, nandito tayo sa Beto Bistro and Tea Lounge. And then, itatype nyo rin kung ano yung pangalan ng shop na pupuntahan nyo, which is sa Hanoi 1990s Street, Train Street. Ganon. And malapit lang siya dito guys. And then, ito, nung nagdanang tayo, madalas ko nakikita guys yung mga pag nasa toilet, yung WC na nakalagay, ibig sabihin pala niya water closet, ganon. Kaya WC, that's water closet. O diba ang dami nating nalalaman kasi may mga pabida may mga pabida sa comment section. Charot lang. Ayun. Dahil sa kanila nalaman ko na water closet pala siya, in short, toilet dito sa Vietnam. Uy, in fairness guys, yung mga Grab bike driver nila dito, may mga tsura. Kanina may nakatambay dun sa park. Siguro naghihintay lang siya ng, or nagpapahinga lang siya, or naghihintay siya ng customer. Gusto ko sanang kausapin kung magbabiyahe siya going to the street, to the train street. Eh kaso naiya ako. Hindi malakas loob ko sa mga ganyan guys, mga landi-landi. Ayoko. Ano lang ako, patago. Pinala sa video nyo lang nakikita na si ganito. Sabi ko, ang gwapo naman ito. Pero pag nandiyon na, wait. Ganun lang. Kaya mga bata, ganun lang ang ate nyo, ang ate kuya ninyo, ha? Kailangan ko lang ng motivation. So guys, currently it's 3:13. Ang tagal naman ito. So it's 3:13 PM na. I-check natin kung talagang meron ng dadaan ng 3:30. Kasi nung last time, parang na-late siya ng mga 10 minutes. Para at least marami pa tayong time. Ang dami kasing stoplight dito. Ayun, nasa stoplight na siya. Ngayon, tapos ang pamasahe lang natin going to the train street ay 47,000 dong. Ayun, yung red car 378624. Ito. There you go. Yeah. Alright. A few moments later. Thank you. It's okay. Thank you. Alright guys, so we are back here sa train street. May mapailaw na sila. Ayan. Ito yung Riles. Ayan siya. And currently, na tayo? 3:25 PM. Doon tayo kay ate. Sabi ko sa inyo, ang dami ng tao, diba? Pwede kayo maglakad dito. Pwede rin doon sa Riles kung gusto nyo. Pero time is 3:30. Diba? Ang dami nila, Pag nagagalit ka ate, dapat happy lang. Kung mga pasaway to, batukan nyo. Bawal kayo magpasaway dito, ha. And dito yung kinuha natin na na schedule. Ayun. Doon pa tayo kasi mas marami pang space doon. Mas maganda yata doon guys. Lakad pa tayo doon. Let's go. Diba? Cover sila. Ayun. Yay! Pwede naman baka tatatahimik nyo. Tatatahimik ng mga along the Riles tayo. Home along the Riles. Home along the Riles. May nakita ko dito park na maganda. O diba? Ito may mga pailaw. Hinihingal ang person. Ayan. Actually kahit hindi nga tayo mag-dine, pwede na tayong gumili dito. Katulad ito mga ganyan. Sa ganito. Tapos naglalagay sila ng mga tansan. Diba? Tara. Ayan o. Naka-prepare na sila. Alright. Hindi ko nga alam kung totoo yung yung sasabi nila na maraming harang sa inyo. Hindi ko lang alam din kung saan saang part yun ng train street. Ang ingay lang natin. Ayan pwede nga tumambay lang dito kahit hindi kayo bumili. Ayun pala, main road na pala yun. Okay. So main road, malapit na pala tayo sa doon. Tapos pwede nga tayo dito. Ayan dito lang pumesto. Ang ganda pa ng background natin. Tignan nyo.
Ayun, no? O, diba? Nakakita tayo ng peso. So, pwede kayong pumunta dito nang hindi na bibili ng kape. Pero syempre maganda yung ano, yung parang bibili kayo ng kape, tapos umiinom kayo habang dumadaan yung terrain, diba? Pag narinig nyo na yung toot toot, yun na yun. Huwag kayo magpasaway. Okay? Tapos huwag kayo mag-i-spread your wings and prepare to fly katulad ng ginawa nung Pinay na turista sa sa Shifen Old Street. Parang naririnig ko na. Oh, yan na. Nandito magagaling. Pabalik. Ayun na siya. O, ganito lang tayo, di ba? Be, tabi na be. Andyan na. Ang epal. Ang epal ko ngayon. So, ito guys, yung isa sa mga pwede nyo gawin kapag nandito kayo sa Hanoi is to witness yung pagdaan ng train. Parang PNR lang. Sabi nung karamihan, anong meron? Dadaan lang naman yung train. Eh, wala kang pakialam. Kanya-kanyang trip lang yan. Kung gusto nila yung ganong experience, go lang. Ayan, nakikita ko na siya. So, di ba ang ganda ng background natin, no? Para tindahan. Tapos, meron din pwede rin kayong pumesto sa mga second floor. May mga shops dito na may second floor. Para at least, bubong ng train yung makikita ninyo. Ayan na. Ganito lang tayo. Ganon. Ang gwapo nung sa tapat ko. Ayan yung paligid natin, guys. 3:30, sakto. Dadaan siya ng... Ayan, guys, 3:30 nga, sakto. Ayan, o. Ang gwapo ni baby. Hanggang ano, no? Pagdaan. Medyo malayo pa siya ng konti. Ayan siya. Doon siya magagaling. Nung last time na nandito tayo, dito galing sa kabilang side. Tapos ngayon dito. So again guys, ilalagay ko na lang yung schedule para at least pwede nyo kuhaan. So ito hanggang dito yan. Huwag kayong pasaway. Makinig kayo sa mga lokal. Kasi kapag may na-disgrasya dito, automatic lahat to sarado. So lagot kayo. baka ban na kayo dito. Tapos kanta tayo ng Home Alone the Realest. Ganito lang tayo dito. Guys, yung mga lokal dito, kapag pasaway kayo, ay, makakatingin talaga kayo. May mga nambabato dito guys. Yung talagang kakalad ka rin kayo pag pasaway. Kasi yung iba dito, pag nalalasing yung mga turista, pasaway. May nakita kong gano'n, nag-viral na video. Binato pa ka siya guys. Parang may nambato galing sa taas. Ayan na siya. Ayan, naririnig nyo na. Diba? Your knees. O diba? Panalo yung pwesto natin. Maganda pa yung panahon. Oh my God! There you go. Andiyan na siya. Grabe, ang lapit na pala, oh. Lakas na ka-final destination na. Charot lang. Pasimuno. Alright. So wala na, yun na yun. Ang epal, no? Ba't hindi ganito yung energy ko nung nag-walking tour tayo? So ang next na guys is 7:12 PM. Tapos dire-diretso na yun. 7:20, 7:45, 8:55, 9:20, 9:50. So gagawin na lang natin since kasama naman to, part naman to ng ating Hanoi tour in one day. Maghanap tayo ng pwedeng ano. Doon na lang tayo, pasalamat tayo kay Miss Lily na binigyan niya tayo ng updated schedule. Doon tayo bibili ng kape. Alright, so balik na ulit sa yung mga props sa gitna ng ano, ng Riles. Okay, tapos na. Tapos na, uwian na. Ang epal. Ay, ang daming turista. Wait lang. Ayun siya guys, pabalik tayo doon. And actually, ay, ang gwapo na naka-blue. Be, tapos na be. Saan ka pupunta? Una ka na ba?
May mga Pilipino pala. Oh, di ba? Oh. Oh, ito naman yung dadaan. Isang malaking barko. Charot lang. Ayan na, asan si Miss Lily ng 1980s? Ay, gwapo naman ito. Ay, ito pa oh. Besa ka punta. Oh my God. Ay, mag-i-stay muna nga tayo dito. Yung gagwapo ng mga tao dito. Ito yung isa sa mga ina-eye ko na pumwesto dito sana. Kaso marami ng tao kanina. Ayan. O, diba? Tapos yung iba, naglalagay ng tansan dito. Tapos syempre pag dinaanan ng train, mapa-flat, diba? Pero actually, alam nyo ba guys, delikado yon. Kasi pag mapa-final destination talaga kayo. Asa na yun? Woo! Ang init. Ba't ang nagtitinginan ng mga tao? Ah, kasi humarang na sila, diba? Ayan. Okay. So, diba? Tapos yung iba, nagtumatambay na dito, syempre, para mag-dine. Asan sila? Itong Hanoi, 1990s. Ay, ito. Okay, ito yung binigay sa akin schedule, oh. Ito yung binigay sa akin. Do you have menu? Oh, yes. Ah, okay. There. Thank you. Rice noodle. I'll get the cheese stick. Cheese stick. Yeah, and then one egg coffee. And coffee? Yeah. Yeah, we have some coffee here. What do you want to choose? This one. Egg? Yeah. Okay. How many pieces is this? How many? Five. Okay. Cheese stick and then egg Egg coffee. coffee. Okay. Do I need to pay now or later? Oh, yes. You have to pay now. So. Okay. Yes. Total is 120. Thank There you you. go. I think you change. Okay. Thank you. Yes. Alright, so yung mga tao dito, expect nyo na kapag dumaan na yung train, mga nagdadayo na lang, inaubos na lang yung mga food, mga drinks nila, ganon. And in fairness, marami pa rin tao. So, order tayo ng cheese stick. Parang kalam hindi tayo kumain, no? Gusto ko lang mag-dine dito. Tapos, that's for 70,000. And then, nag-egg coffee tayo for 50,000. Total of 120,000. Again, dito lang yan sa Hanoi 1990s. Train Street Coffee. Oh, sorry sir. You order one iced coffee? Egg coffee, yeah. Thank you. Have a nice day. Thank you. So, actually guys, after nito, hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Kasi nga, first time ko dito, di ba? Parang ginagaya ko lang yung mga itineraries ng mga nandito. Actually, yung iba kasi, parang umabot ng gabi sa dun sa old quarter, ganun. So we have the egg coffee. And alam niyo ba guys, ang tamang paghalo ng egg coffee, nalaman ko lang siya kay Jasmine. Ganito, hindi siya stir, kundi parang by first scoop from ilalim. I-scoop niyo siya. Ganun siya. Kasi mag-iiba yung lasa niya pag in-stir niyo siya. O diba? Ganun lang. Tapos tikman nyo yung foam. Yan kasi yung egg yolk. Wait lang, bakit ang sarap dito? Yung una nating try ng egg coffee sa ano eh. Saan ba tayo nag-egg coffee nung una? Hindi ko nagustuhan. Pero baka dito iba yung lasa. Siguro tama yung pang scoop nga. Yung pang halo. Kasi parang ano. Oh yeah. Thank you. Yeah, so order tayo ng cheese stick. 5 pieces. There you go. Titingin na yung mga stuff sa akin. And then, egg coffee. O, diba? If I know you were making the video, I will bring you 10 of that. Oh, really? No, it's okay. Oh, good. Thank you. I was here yesterday as well. Yeah, 11:30 a.m. Oh, In a tour. on a tour. Yeah, I book a like separate here. Okay. Mukha siya yung may-ari. Ang bait, di ba? Sabi niya, kung alam niya lang mag-video ako, bibigyan niya ako ng not just 5, but 10. 10 cheese stick. O, di ba? Alang-alang sa vlog. Pero syempre okay na yun. And, o, di ba? Ang dami niyo natutunan sa akin. Be careful. Mga foreigner, no? Hindi sanay sa riles ng tren. Na ano sila, na out of balance sila. Ang yabang, no? Pero kasi sa atin, di ba?
Tinatakbo pa nga namin yung dati. Sarap. Egg coffee. Wait lang, parang gusto ko dito pumesto. Ganito. Yan. Yan. Siyempre wala nang dadaan na train, di ba? may chichismis ako sa inyo. Oo. Diba? Tikman muna natin yung cheese stick. What if no, biglang may dumaan na train na wala sa schedule nila? What if kaya, may ganun kayang ano, may ganun kayang scenario. Mainit. At saka fresh siya oh, like hindi pangat. Grabe guys. Cheese stick kung cheese stick talaga, like literal na cheese na, alam mo yung cheese? Tapos pinirito nila, wala man lang bread. Kasi di ba sa atin cheese stick is may bread, pero masarap. Meron pala dito guys coffee class, parang $16 per person, pero pag dalawa kayo, tatlo or apat, mas discounted pa siya. Ay! Muntik na matumba. Muntik na matumba yung ano ko. Kaloka yun ah. Ayun, may coffee class. I think paggawa ng coffee, yung coconut coffee, egg coffee, and so on. Ganito daw yung Vietnamese call. Ano? Post ng Vietnam. O nga naman letter V. You hope there's only 4 and 7. It's really nice. Have you tried? Yeah. This is egg coffee. Mm-hmm. Yeah, egg coffee. Try it. Yeah, egg coffee. Bye-bye. Di pa rin na-try yung coffee ng Vietnam? Naubos na yung tao, guys. Wala na. Ubos ang tao. And currently, it is 3:49 p.m. Naninigaw. Kasi guys, may mga tour na hindi lang yung old quarter, basta may tour dito, like siguro day tour in Hanoi, basta may part dito na kapag kasama yung train street, yung mga tour guide, may mga kakuntsaba na silang mga ano, like nakapartner na sila sa mga shop dito. Tapos yung in fairness naman, bayad na yun. Yung may mga tour na kasama na sa bayad. Meron din tour na on your own expense. Ganon. Grabe no? Ang gana ano, yung mga business dito, nakakatuwa. Buhay na buhay kasi nga dahil sa train street na to, sa Riles. Parang literal na Home Alone the Riles, no? Home Alone the Riles. Gawa pa naman itong isang stop na to. Ito yung dadal sa likod ko. Ayan, no? Perfect to guys. So kunwari, wala kayong gagawin. Like wala kayong naisip na gagawin. Tapos DIY lang kayo. After nang dumaan ng train, parang give yourself a time na mag-dine. Para naman at least makita nyo yung ganda ng Riles. Kahit paano, para siyang PNR. Pero pinagkaiba niya kasi, basta, puro turista kasi. May mga nababasa kasi ako na, anong kakaiba? Wala kayong pakialam. Basta naging tourist attraction siya dito sa Vietnam. Respect, di ba? Kung ayaw nyo pumunta dito, wala naman namimilit sa inyo. Sabihin natin kahit PNR lang siya, mukhang PNR. Ay, ikaw ba, natry mong mag-sip ng coffee habang dumadating yung train sa gilid mo, di ba? Kakaibang experience pa rin kahit paano. At ito guys, kakapasok lang ng balita. Di ba? Na-discuss ko na naman sa inyo, di ba? Before na about sa mga common scams. Guys, merong isang turista na nawalan na dukutan dito sa Hanoi. Kakabasa ko lang kanina, nag-share lang siya na experience niya. So guys, if ever nasa public place kayo, lalo na sa mga tourist attraction, katulad nitong bag ko. Ayan. Pero nakatali yan. Huwag kayong ganyan. Nakatali. Make sure na, pa rin kayo, don't leave your things unattended. Plus, dapat aware pa rin kasi nangyayari sa paligid nyo. If ever kunwari nandiyan yung bag nyo, tapos may kumausap sa inyo, hawakan nyo yung bag nyo, mga ganon. Siya nadukutan siya guys. If ever naka-backpack kayo, make sure na nasa harap ninyo. Ganon. Okay? Ayun, at least may na-share na naman ako sa inyo, di ba? Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ng gabi. Ay, sayang, dapat nakaganita. Coffee kayo dyan. Maambo na naman, pero buti na lang may dito. May bubong. Ito may tsura ito nasa likod ko.
Pero nga naman, guys, clean as you go. Kahit naman ano, kahit naman may mga tagalinis dito, oh. Kaya naglilinis tuloy sila. Kasi, 3 oras pa yung susunod na train. Ay, sige, mag-ano pa tayo ng chismis. Wait lang ha. Kung ano pa yung nabasa ko. Wala na akong may share. In fairness, ang dami pa rin dumarating. Kahit tapos na yung ano, dumaan na yung train. Ayan guys, kung gusto nyo ano, matutong gumawa ng coffee, picturean ko, coffee class, ang tinatawag. 40 minutes siya. Mas ngayon ko na-appreciate yung egg coffee guys. Pero yung coconut, ayun. Actually, nalasahan ko na yung coconut before sa Bali, Indonesia. Hindi lang ako mahilig sa coconut. Parang may kakaibang lasa kasi siya. Inubos lang natin yung food natin. Marami pa. 3. So nag-breakfast tayo sa St. Joseph Cathedral na parang late lunch tayo sa Buncha. Tapos merienda na to. Magkalapit lang yung late lunch at saka merienda. May masabi lang. Hanapin natin si Lily. Si Lily yung nakachat ko kasi kanina. Sabi ko kung ano yung updated schedule. Hello. Who is Lily? Lily? Over there? Ah, okay. And Harry? Yeah. Oh, are they the owner? Yes. Oh, okay. Thank you. Are they pretty? My boss is pretty, right? Yeah. And are they like couple? Their siblings? Ah, okay. Sister and brother. Ah, nice. Sinasabihin ako, di ba maganda daw yung owner? Ano to? Sabi ko, sige na nga. Pero mas gusto ko yung brother. Charot lang. So, siya nga yung sumisigaw kanina. Siya yung nakachat natin. O in fairness, di ba sumasagot sila? Ganun dapat. Pag owner ka, kasi parang nag-iengganyo ka, nangihikayat ka, di ba? Dapat andun pa rin yung customer service para puntahan ka ng mga tao. Unlike yung sa Boracay. Charot lang. Yung mga Pilipino. Yung sa Boracay na namimili ng mga kliyente. Siyempre, dapat first impressions, last, diba? Kausapin natin yung owner. Alam mo, sa mga business, halos namimit natin yung mga owner, diba? Nakakatuwa lang. Wala lang, maganda experience lang. Hindi naman tayo nangingi na kung ano-ano. Parang it's a pleasure na ma-meet sila. So, magkapatid sila, guys, na may-ari nito. Diba? Nakakatuwa. Mas maganda kayo, pag may business kayo, nagja-drive kayo, like, pareho kayo ng gusto, pareho kayo ng hindi gusto. Kasi, pag salungat kayo ng ng paraan ng pamamalakad, hindi kayo magkakasundo, ay hindi lalago yung business nyo. Dapat guys, kapag mga ganito, kahit sa ang larangan ng mga profession, kahit yung passion na ginagawa natin, which is itong pagbablog, pag may mga nakikita tayong mga vlogger, aspiring vlogger, tulungan natin. Mas maganda yung di ba? Kumbaga parang sa mga sa airport, may mga nakikita akong nagbablog, kahit sa attractions, may mga nakikita akong nagbablog. Nakakatuwang tignan, nakakatuwang panoorin kasi masasabi mo nga na ay ako to, di ba? Ang saya-saya na hindi ako nag-iisa. Tulungan natin, di ba? Mas masarap yung sabay-sabay tayong umaangat ng walang tinatapakan kasi nga mayroong mga turista dyan, may mga kapwa Pilipino dyan na yayabang na parang makakita lang ng mga vlogger at taas-taas ng kilay agad. Kaloka. Kaya nawawalan ng confident yung ibang vlogger. Huwag kayong ganun. Kokonyatan ko kayo. Charot lang. So yun, dito na kayo guys, pag nagpunta kayo, dito na kayo tumambay sa Hanoi 1990s. Nakabait yung mga staff. Ang daming staff. Pero ba sila? May second floor pa sila. Ayun may second floor sila. Ayun, wala na masyadong tao, di ba? Tapos dito naman yung kabilang side. Ayun. Ganda Ayan, ganun lang. Picture natin, tapos post natin sa group. So paano yun guys pala, kailangan ko i-share na hanggang bukas na lang tayo dito sa Hanoi. Pero next week babalik tayo dito and diretso na tayo ng Sapa. And we're gonna spend syempre over the weekend sa Sapa. Wala pa akong plano. So siguro pagbalik natin ng Pilipinas, mag-edit muna tayo tapos gagawa ko ng itinerary natin na pwedeng gawin within Sapa. Sana maganda yung panahon. Kasi I've heard na foggy na naman. Parang Bana Hills lang. Ba't ganun? Positive tayo. So,
magkaroon tayo ng plan A at saka plan B. Just in case umulan, may iba pa tayong pwedeng gawin. Mga indoor activities, mga ganun, kung meron man. Okay, so I guess that's it. Ang gagawin natin right after this, balik tayo ng yung sa Shark Jaw building kasi parang doon ko nakita yung malapit na na gusto kong pagmamasadyan or anything, maghanap na lang tayo. O at least, kilala naman doon. Kaya kapag napunta kayo doon sa may Mala Burnham Park na lake nila, yung One Kum Lake. Nakalimutan ko naman. One Kum Lake. At least, diba, alam niyo kung saan kayo pwede magpamassage, which is kalat na kalat naman doon, yung mga spa. Gusto ko lang matry. Actually, gusto ko nga lang ipa-foot massage. Pero check natin yung full body. So, diba? Ang sarap pala dito pag tahimik na. At saka pag siguro, pwede kayong pumunta dito guys kung gusto nyo like sarado lahat ng store before 10 AM. Or siguro nag-open ito ng 9. I'm not sure kung anong oras na nag-open. Parang ang ganda lang niyang tignan nang walang katao-tao dito. Tapos wala rin itong mga, hindi. For sure may mga tables and chairs na dito. Wait lang, may gagawin tayo. Ganon. Tapos yun, walang katao-tao. Yeah! Marami na rin nagiinuman dito. Ayan, sarap lang tumambay dito. Hi guys, maganda yung St. Joseph Cathedral sa gabi. Yung may ilaw na siya. Pagbibigyan nyo ba ako kung pupunta natin ng gabi? Baka sabihin nyo, puro na lang dyan. Tapos syempre State Market. May show. Ano tong show na to? The Grand Voyage. Okay, meron dito tinatawag na Grand World Hanoi na kung saan para siyang Venice. At actually maganda rin siya guys sa gabi nga. Itong train street. Ayan o. Thank you. You're leaving now? Yeah, leaving now. See you again. See ya. Alright, so we're done here. And actually guys, yung accommodation natin is like 14 minutes walk. Kasi dire-diretso lang. Kaya napifeel ko parang feel ko maglakad hanggang dun sa accommodation. Tapos check natin kung ano yung natin mapapansin. Alright? So yan dami nagbebenta ng mga souvenirs dito. Yung pwesto nung Hanoi 1990s coffee shop. Sobrang ang lawak pala. Ito, papasok tayo dito. Ito yung pinaka front niya. Thank you. Bye-bye. Alright, so dito tayo guys. Dire-diretso lang to. Sa accommodation na natin. Nakakatuwa, di ba? Parang hindi ko pa na-explore kasi yung banda sa atin. Hanggang Highlands Coffee lang tayo. Ano nga bang meron dito? Ito guys, so Hotel Du Park, Hanoi. Taas. And then, syempre madadaanan natin yung pinaka Hanoi train station. Ito ang daming gadgets, So guys, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Ang gagawin natin, uuwi muna tayo sa accommodation natin. Magpapalit tayo, maliligo muna ako kasi amoy usok tayo. Simula kanina umaga kasi, di ba? Tapos hanggang makarating tayo dito. And then, mag-check ako na pwedeng gawin sa gabi. Part pa rin yun ng ating one day in Hanoi, parang ganon. Tapos, ano ba pwedeng gawin? Tapos for now, mag-outro muna tayo just in case wala na tayong magawa. So yun na yun. Oh, by the way, may Fuji Mart dito, grocery store. Diba? May C-Bank ulit. So yun. So I guess guys, that's it. I hope na enjoy nyo yung ating one day in Hanoi. Yung mga things that you can do, mga attractions na pwede nyo puntahan in one day. Siyempre pag nagustuhan nyo, paki-like ng video and share nyo sa mga friends niyo na alam nyo pupunta dito sa Hanoi. And sabi ko nga guys, hindi pa masyadong parang na-expose. Kaya sana pag may mga friends kayo na pupunta ng Hanoi, punta na kayo dito, samahan nyo na. Ayun. And syempre, don't forget to subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin. Guys, enjoy life, live life to the fullest. Enjoy every moment. And syempre, you will never get to this age again guys. So please do whatever makes you happy. And follow me as we discover the world one step at a time. See you guys in our next travel vlog. Hello! Ha, ang gwapo ni Kuya. Ha? Hindi, yung nakamotor hindi itong mga to.